Magandang araw sa inyong lahat at itago na lang ninyo ako sa pangalang Roda, taga Cebu, at nais ko lang ding magbahagi sa inyo ng kwento ko tungkol sa matandang kababaryo namin noon. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Lola Mauricia. Matagal-tagal na ring nakatira sa baryo namin itong si Lola Mauricia. Hindi naman ganoon kalayo ang kinatitirikan ng tirahan niya mula sa bahay. Sa tansya ko ay hindi aabot sa 40 metro yung distansya ng bahay nito mula sa amin. May katandaan na rin yung naturang matanda, pero kahit na ganon ay malakas pa rin po yung pangangatawan nito. Hindi nga aakalain na lagpas 70 na rin yung edad nito dahil kaya pa nitong magbuhat ng mabibigat na bagay gaya lamang ng kanyang banga. Ilap sa mga tao si Lola Mauricia. Halos kasi hindi rin ito lumalabas ng kanyang bahay. Marami nga yung nagsasabi na may lahi raw na aswang yung matanda. Gayong hindi nga ito nakikihalubilo sa mga tao. Dagdag pa ng ilan. Kaya siguro hindi rin ito nakikitang pumupunta sa bayan gayong hindi nga nito kailangang bumili ng kanyang pagkain. Dahil nga aswang ito. At karne at dugo ng taong kanyang mabibiktima yung kanyang kinakain at iniinom. Kaya nga raw siya nabubuhay ng malakas pa kahit may katandaan na. Pero kahit na ganon, yung mga kwento-kwentong naririnig tungkol kay Lola Mauricia, wala rin kaming napapansing kakaiba sa matanda. Hindi na rin namin masyadong pinagtutuunan ng atensyon yung bagay na aming naririnig tungkol dito. Bukod sa hindi madalas na lumabas ng bahay yung matanda, malimit ding nakasara yung kanyang bintana at pintuan. Wala rin akong napapansing pumupunta sa kanyang bahay upang siya ay dalawin. At kahit dalan man lang ng makakain, nagtataka at napapaisip man ako noon, ngunit sinawalang bahala ko na lamang dahil naisip ko na baka sanay lang yung matandang mag-isa at wala na rin itong ibang pamilya. Hanggang isang umaga, saktong pagkalabas ko ng bahay, meron akong natanaw na isang babaeng nakatayo sa may tapat ng bahay ni Lola Mauricia. Tinatawag nito si Lola Mauricia na marahil ay nasa loob lang ng bahay noon. Walang ano-ano, ay sumilip yung matanda sa kanyang pintuan at walang pagdadalawang isip ding lumabas yon at kinausap yung babae. Napatingin pa nga sa gawin ng aming bahay si Lola Mauricia, kaya't mabilis akong pumasok sa loob ng aming tirahan. Sinilip ko na lamang sila sa may bintana at nakita ko nga na pinapasok nito yung babae sa kanyang bahay. Tapos ay sinarado nito yung pintuan noong makapasok na sila. Napaisip nga ako noon kung sino nga ba yung babaeng yon. Kaya't napagpasyahan kong matyaga na lamang yung bahay ng matanda at alamin kung ano nga ba yung nangyayari. Pasilip-silip lang ako noon sa bintana hanggang sa makita kong lumabas nga yung matanda sa kanyang bahay at naglakad palayo. Noong wala na nga yung matanda, ay lumabas ako ng bahay namin at ganon din yung babae sa bahay ng matanda. Nagtaka ako noon, kaya't sinubukan kong lumapit sa bahay ni Lola Mauricia at saka kinausap yung babaeng yon. Mabuti na lang din at mabait yon, kaya tinanong ko kung kaano-ano nga ba niya si Lola Mauricia. At napag-alaman ko na apo pala siya ng matanda. Alis na sana ako noon. Ngunit natigilan ako nang magtanong yung babae kung wala ba raw akong napapansin sa kanyang lola. Nagtaka ako noon sa kanyang naging tanong. At ikinagulat naman nito yung naging reaksyon ng aking mukha. Kaya sinabi lang nito na wag ko nang pansinin yung kanyang tanong. Sinabi ko na lang na wala naman akong napapansing kakaiba sa matanda. At sa pagkakataong yon, napatanong na rin ako sa kanya kung ano ba yung dapat kong mapansin sa kanyang lola. Nakita kong napalunok ito at tila nagdadalawang isip na magsalita. Nagpalingalinga pa siya sa paligid at nang mawari niyang wala pa nga yung matanda ay nagsalita ito. Sinabi nitong mag-ingat daw kami sa kanyang lola at kung meron man daw kaming mapansing kakaiba rito ay lumayo na lang daw kami. Nangunot yung noo ko noon sa kanyang tinuran. Magtatanong pa sana ako kung ano nga ba yung ibig nitong sabihin. Pero naunahan na rin niya ako. Nagulat nga ako ng direkta nitong sabihin na isa umanong aswang, si Lola Mauricia.
At ayaw niyang meron pang mapahamak na ibang mga tao. Dagdag pa nito, hindi naman daw ganoon kahayok sa laman at dugo yung kanyang lola. Dahil kontrolado rin daw nito yung kanyang pagiging aswang. Pero mas maigi na raw yung mag-ingat kami at nang malayo rin namin ang aming mga sarili sa kapahamakan na maaaring maidulot ng pagiging aswang ng kanyang lola. Muli pa itong nagpalingalinga sa paligid. Walang ano-ano, mabilis nga itong pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Kaya't wala na rin akong nagawa kung hindi yung patakbo ring bumalik sa bahay. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yung sinabi ng babaeng yon. Ngunit kinilabutan ako dahil sa aking mga nalaman mula sa kanya. Napasilip ako sa may labas ng aming bahay at saktong papasok na rin pala si Lola Mauricia sa kanyang bahay. Pinanindigan ako ng balahibo ng mga sandaling yon at hindi na nga mawaglit sa utak ko yung tungkol sa sinabi ng kanyang apo. Hindi ko man alam kung bakit niya yun sinabi sa akin pero napaisip akong matyaga na lamang yung matanda magmula ng araw na yon. At yun na nga po. Minatsagan ko nga yung matandang babae. Hindi ko na rin nakitang bumisita pa sa kanya yung kanyang apo. Noong unay wala naman akong napapansing kakaiba kay Lola Mauricia. Kaya't napaisip ako noon na baka hindi rin totoo yung sinabi ng kanyang apo. Hanggang sa isang pagkakataon noon, naisipan kong maglibot-libot dahil nababagot nga ako sa bahay. Saktong matadaanan ko yung bahay ni Lola Mauricia patungo sa bahagi ng aming baryo na gusto kong puntahan. Nasa tapat nga ako ng bahay nito nang mapansin ko nga na nakabukas yung pintuan. Kaagad akong napatingin sa loob ng bahay nun. At aalis na nga sana ako doon. Pero napansin kong may bahid ng dugo yung kanyang braso at maging yung mga binti nito. Nakaramdam ako ng takot dahil naalala ko yung sinabi ng kanyang apo. Kaya't dali-dali na nga akong umalis doon at tumakbo na pauwi ng bahay. Hindi ko na nga itinuloy yung plano kong paglibot sa takot na baka nakita nga ako ng matanda at baka meron pa itong gawin sa akin. Habang nasa bahay na nga noon, napapaisip ako kung bakit may dugo noon yung braso at binti ni Lola Mauricia. Sumagi rin sa isipan ko na kung aswang nga ito ay baka galing nga yung dugong yon sa kanyang biktima. Nasa ganong sitwasyon ako nang kausapin ako ni nanay at meron nga itong itinanong sa akin tungkol sa baboy na ilang gabi na raw niyang nakikita na nakapwesto pa raw sa puno na hindi kalayuan sa bahay. Tinutuban ako ng hindi maganda noon, ngunit hindi ko lang pinahalata. Nagtataka na raw kasi yung nanay ko gayong alam niyang wala naman kaming kababaryo na malapit sa amin na nag-aalaga ng baboy. Dagdag pa nito, makailang ulit ng araw niyang nakikita yon lalo na kapag malalim na yung gabi. At nagigising siya dahil sa ingay na ginagawa nun. Pero wala naman siyang napapabalitang may naghahanap ng nawawalang alagang baboy. Mas kinutuban nga ako ng sabihin ng aking ina na may kalakihan daw yung naturang baboy na makailang beses pa nga niyang nakikita. Bahagya nga raw na maliwanag yung mga mata nito, lalo na kapag madilim sa kanyang kinaroroonan. Hindi na ako nagdalawang isip pa na sabihin yung aking kutob tungkol sa baboy na iyon. Nanlaki nga yung mga mata ng aking ina nang magwika kong marahil ay aswang yon. At kilala ko nga kung sino yung naturang nilalang. Napasilip ako sa labas ng bahay noon at pabulong na sinabi kay nanay na marahil ay si Lola Mauricia nga yung naturang baboy. Dagdag ko pa, ay aswang nga yung matanda base na rin sa sinabi ng apo nito sa akin. Hindi nakapagsalita yung nanay ko noon. Ikwinento ko na lang din sa kanya ang nakita ko ng araw na yon sa bahay ng matanda. Pinanindigan ng balahibo si nanay nang malaman niya yon sa akin. Dahil sa mga napag-usapan namin tungkol kay Lola Mauricia, minabuti naming dalawa na matyagan yung matanda. Gusto rin naming dalawa ni nanay na makumpirma kung totoo nga ba yung aming mga kutob tungkol sa matanda. Hanggang isang gabi nga noon, nagising si nanay dahil nakarinig siya ng pagigik ng baboy.
Dahan-dahan siyang bumangon at saka lumabas ng kanilang kwarto. Sakto ring nagising ako noon dahil may kalakasan nga yung pag-igik. Kagad kong pinuntahan noon si nanay na nakasilip sa bintana ng aming sala. Nagulat pa nga ito dahil hindi nito namalayan yung aking pagdating. Subalit agad ring nakabawi sa pagkagulat. Minabuti naming itoon yung aming atensyon sa baboy na naroroon sa puno, kung saan nga madalas raw itong nakapwesto kapag nakikita siya ng nanay ko. Nakatayo lang ito roon at animoy nagmamasid lang sa paligid. Sinipat ko naman ng maigi yung naturang baboy at tama nga yung aking ina na parang nagliliwanag yung mga mata nito na nagbabaga sa dilim. Walang ano-ano. Bahagya kaming napatango noon dahil napatingin nga sa gawin namin yung naturang hayop. Yung tipong tila alam nitong naroroon kami ni nanay at nagmamasid lang din sa kanya. Hindi nito inalis yung tingin niya sa direksyon namin ni nanay. Gayong ganoon na lang yung takot naming dalawa dahil baka kung lumapit sa bahay namin yung baboy na iyon at kung ano pa yung mangyari. Nagtagal rin ng ilang minutong nakatingin sa gawin namin yung baboy na iyon hanggang sa nagulat na lang kami noong bigla itong nawala. Hindi namin namalayan kung saan na nga ba yun nagpunta. Kahit naririnig pa rin namin yung ingay ng pag-igik nito. Inilibot nga namin ni nanay yung aming paningin noon hanggang madako nga yung aming tingin sa bahay ni Lola Mauricia. Natuon nga yung aming pansin sa bubungan ng bahay na yon dahil bilog nga yung buwan at napakaliwanag ng gabing yon. Kitang-kita namin na naroroon po yung hayop. Labis naming ikinagulat noon ang mabilis na paggalaw nito, kaya't kumbinsido na nga kaming talagang aswang yon. Hinintay na lang namin noon kung ano nga ba yung susunod na mangyayari. At gano'n na lamang yung aming gulat nang tila nagbago nga yung anyo ng naturang nilalang. Inakala namin ni nanay na namamalikmata lang kami nang makita naming naging tao nga yung baboy na yon. Kaya't kinurot namin yung aming mga sarili. Nang makumpirma naming hindi kami namamalikmata sa aming nakikita, ay nahintakutan kami ng labis. Tinanaw namin ng maigi kung sino nga ba yung taong yon at nanlaki yung aming mga mata nang makilala nga namin kung sino ito. Nagkatitigan pa kami ni nanay at sabay naming binigkas yung pangalan ni Lola Mauricia. Gayong siya nga yung aming nakita doon. Nakatingin ito sa maliwanag na buwan at walang ano-ano ay bigla itong umatungal na parang isang hayop. Nakakapangilabot yung pag-atungal nito. Kaya't nanindig talaga yung aming mga balahibo sa katawan dahil doon. Ilang sandali pa, bigla na lang yung tumalon paalis sa bubungan. Pagkalapag niya sa lupa, ay naging mabilis yung kanyang naging galaw at bigla na lang din itong nawala. Hindi na nga namin nasundan pa kung saan na nga ba ito nagpunta. Sa takot na baka tumambad nga ito sa amin ng hindi inaasahan, nagpasya nga kami ni nanay na itigil na yung aming pagsilip. Ang mahalaga sa amin noon ay ang makumpirma nga yung aming mga kutob na totoong aswang yung matanda at siya nga yung nag-aanyong baboy na madalas ay makita ni nanay. Nang gabing yon, hindi ako gaanong nakatulog dahil sa magkahalong emosyon. Kinakabahan ako na natatakot rin siyempre dahil nga sa mga nangyayari at sa aming mga nasaksihan. Nang mga sumunod nga na araw noon, naging maingat kami ni nanay. Lalo na kapag nakikita namin si Lola Mauricia. Natakot kami na baka gawan nga kami nito ng masama. Pero sa kabutihang palad naman po noon, ay wala namang ginawa sa amin si Lola Mauricia. At tila wala nga rin itong pakialam kahit na alam na naming aswang ito. Yun pala, ay may balak na rin siyang lumipat ng tirahan. Kukunin na rin daw siya ng kanyang apo. Sinabi mismo nito sa amin isang araw. Ang matindi pa. Naglakas loob yung nanay ko na tanungin ito kung meron ba itong nililihim tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Naging mabait naman kami sa kanya, sabi ni nanay. Kaya siguro, hindi naman masamang gustuhin naming malaman yung katotohanan mula mismo sa kanyang mga bibig. Doon na nga po umamin sa amin yung matanda.
Nag-alangan siya nung una, pero halatang may tiwala rin ito sa amin dahil ni minsan daw ay hindi naman namin siya inusgahan. Doon na nga po nito inamin sa amin yung kanyang tunay na pagkatao. Para kahit papano ay alaman lang daw namin bago nga siya umalis sa lugar na yon. Grabing kilabot ko noon nung siya mismo yung nagsabing isa nga siyang aswang. Pero mga 3 araw siguro pagkalipas niyang umamin, nalaman na lang namin kinuha na nga siya ng kanyang apo at nilisa na nga niya yung aming lugar. Hindi na namin nakita pang muli yung matanda pagkatapos nun. Pero yung pag-amin pa lang niya ay sapat ng dahilan para ako'y kilabutan. Sa mga nilalang na tinatawag nga nating aswang. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.